mga pre, no, next topic po tayo. Bigyan po natin ng reaksyon itong isang video na kay Bintulfo ito. Ayan. Para mabilis tayo. Ayan. Unfiltered. Ang pangit pala ni Bato pag tumakbo, ano? Parang sakang. Oh, ang pangit mo pala pag tumakbo ba to? Para kang sakang. Grabe ka naman, bitag. Oh, wag naman ganun. Sakang naman talaga siya eh. Sakang. Ay, halatang halata naman pag tumakbo. Yan agad bubungad sa atin. Ang pangit mo pala. Ay, nako. Ben Tulfo, Unfiltered. Hindi po ako natatakot na kami po i-match up kahit kanino. Kahit sino pa kayo. Hindi po perpekto ang apelyido namin. Pero ibig sabihin dahil di ba nagsasalita. Sige nga. Kaya kayo mga kung sino man kayo kumukontra. I'm not talking for my brothers. Nakalimutan nyo. May isang bitag na Tulfo na hindi ko masyado dinadala. Pero ako yung equalizer. Ako rin yung punisher doon sa mga taong akala ninyo, you can take a cheap shot kahit kanino. Swerte kayo. Swerte kayo dahil kay George. Hindi ako nakaupo dyan. Kung ako nakaupo dyan, yari kayo. Ben Tulfo, Unfiltered. Naku, yari ka daw, Ruben Padilla. Sasapakin ka daw talaga ni Bintulfo, no? Paano kaya pag nangyari yun? Oh, sinapak si... Kasi, alam nyo, professional kasi itong si Kiko Pangilinan. Hindi pinapatulan ni Kiko. Diba? Pero kung si Bintulfo yung gaganon-ganunin mo, kung si Bintulfo yung gaganon-ganunin mo, bakit tadyakan ka pa niyan, Ruben Padilla? Puro ka lang forma, bobo ka naman. Diba? Walang laman yung utak mo. Oh, nasan yung laman ng utak mo? Nasan? Wala, diba? Ang alam ko, wala ka talagang utak. Oh. Diba? Kumbaga, itong si Padilla, ano lang to, utusan. Asong ulol na sunod-sunuran lang po sa iisang basurang pamilya. Ang Senado po natin sa Pilipinas ay naging katatawanan, kahihiyaan sa buong mundo. Wala po akong pinatatamaan dahil may dalawang kapatid pa ako sa Senado. Hindi po sila dahil marami po tayong mga senador dyan. Kasi, alam ko, swerte kayo, hindi ako pabilang dyan. George. Maipalabas na at naibalita na sa mga major international television news network sa United States, sa Europe, sa Asia. Ano po? Yung kaganapan sa Senado, nakita niyo na kauna-unahan sa kasaysayan ng Senado sa Pilipinas. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Senado sa Pilipinas. At sino pa po yung... Bakit po nangyayari yan? Dahil lang po dito sa putang inang 10,000 na to. Kay Mr. 10K. Siya, nung pinalitan niya si Tito Sen ng pagiging Senate President, nagka-leche-leche na. Naging kengkoy na yung Senado. Naging... kumbaga, iba talaga pag bakla yung namumuno eh. Di naman ako galit sa mga bakla, pero yung katulad ni malambot na Cayetano, nung namuno yung isang malambot, nagka-leche-leche na po. Yan. Ang senador, kitang-kita, kumakaripas ng takbo. Alam niyo na po yan. Ayan po. Halos malaglag na ang kanyang pantalon at karsonsilyo. Malagyan na ng hinga, paakyat ng hagdan, gamit ang fire exit sa Senado, patungong session hall. Yan po, makita niyo. Ang nakakatawa po rito, ang session hall po ay naging finish line para doon sa sprint race. Pabilisan. Para kay Bato. Hindi po natin pinaglalaroan. Ako naman po ay just trying, just have the spirit of fun and we're not making fun. Okay, ngayon, ginawang sprint race mula sa ground floor. Tumakbo paakyat. Sabi ng NBI, may kasapakat na senador na nagdala doon kay Bato, patungo roon para makaakyat sa Senado at alam na ang pakay na halos 7 buwan absent. So, anong nangyari? Pumunta ng Senado para bumoto. Alam nyo, kahit hindi na siya pumunta ng Senado, hindi mahalaga yung gagawin ni Bato kasi mananalo yung mayorya, the change of leadership. Dito po makikita po rito, politika po ito. Kaya pag politika po, huwag niyo akong hikayatin o bakit hindi ka nagsasalita. Ito, nagsasalita ako. At marami pa akong masasabi. Mula ground floor, gamit ang fire exit. Nakita po ng NBI. Habulan po yan. Fire exit paakyat. Nakikita nyo, ang pangit pala ni Bato pag tumakbo, parang sakang. Pagdating sa finish line, ang finish line ni Bato that night ay session hall. Kitang-kitang sprint runner na senador, umaakbay na sa balikat ni Ating. Balikat ni Senator Amy Marcos. Akala ko sa baba. Ikaw, Bintulfo Akala ko, umaakbay. Oo, sabay hawak sa baba. Halos si Ating, all smile. Halos himatayin sa matinding hapo. Ang dating maangas, tigasin na PNP chief noon na ngayon ay sabi nila hindi ako, kaya tuloy nagpipista. Nasa social media, naglabasan ang iba't ibang mga meme ginagawang katatawanan at libangan si Senator Bato de la Rosa. Sinishare sa social media.
Kundi sa International News Network, sabi ko, only in the Philippines. What? Naglabasan ang mga dating niyang pahayag. Ito si Senator Bato. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sige ka lang, ngal-ngal-ngal-ngal dyan ang ICC. Sige, kaya ngal-ngal-ngal-ngal dyan ang ICC. Go ahead, Mr. Trillanes! Go ahead, Mr. Trillanes! Go ahead, Mr. Trillanes! Nyabang? At sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Ikaw mismo magpusa sa akin. Ikaw mismo magpusa sa akin! Oh, ikaw mismo pusa sa akin! Asan ka na? Tarantado ka ba to? Gago! Ako dahil sinabi niya, on national TV, nasamahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. So, nandito ko ngayon. Nandito yung, pinakita ko sa inyo yung warrant ng ICC, nandito yung NBI, arestuin siya. Kaso, siya naman yung, ito, tayo lumabas. Ngayon, masaya yung mga content creator. Alam niyo bakit? Yes! Sila ngayon. Siyempre! Di ba, Paldo? O sa mga content namin dito, pinagkakakitaan ka namin ba to? Bakit? Immunitize yung YouTube namin eh. Yeah? Courtesy ni Senator Cry. Baby ba to? Tigasin de la Rosa. Boss, wag po kayo magagalit sa akin. I'm just only, ako po ay mensahero lamang doon sa sinasabi ng iba. Kung ano yung sinasabi nila, do I agree, disagree? I refuse to confirm or deny. Nawala yung prestihiyosong imahe ng institusyon ng Senado, mga boss. Ang Senado ngayon, nilalamanan na ngayon ng mga nagpapainit ng salong puwet. Silyang, ibig sabihin. Nawala ng kanyang kabayo, kaya tumigil na. Tapos, nadagdagan pa ng isang action star. Acting. Kulang din, limitado. Ibang persona sa loob ng Senado, may mga respetable. Action star sino yun? Si Ruben Padilla na bobo. Yan? Oh. May mga marurunong, may mga nagtutulong-tulungan, merong know it all. Merong namamahiya. Dagdagan nyo na lang, baka meron pa ako nakaligtaan. I wanna make sure kompleto para everybody happy. Ganun po ang sitwasyon po natin sa Senado. But seriously speaking, ito pa magiging seryoso po tayo. No? Ano ba talaga itong kaso ni Senator Bato de la Rosa? Dapat ba si Bato i-surrender? Sa pilitan niya pag sinurrender mo? O dapat ba siyang voluntaryong sumurrender? O patuloy siyang kanlungin ng mga kasapakat niya? Pangalan ng sinasabing Senado. Hinalal kayo ng taong bayan at yan, gusali na yan, gawa yan sa buwis ng taong bayan. At kayo naninilbihan sa taong bayan kapag hindi na kayo binoto, wala na kayong silbi. Yung institusyon, yung gusali, mananatili yan. Yung mga laman ng gusali, yung mga taong hinahalal, naninilbihan kayo, huwag niyong kanlungin. Mahiya-hiya naman kayo. Kasi pag kinanlong niya yan, teka muna, yung Senate building na yan na nandiyan ngayon, ginagawa niyong kandungan, ginawa yan ng ito'y pera ng taong bayan para bigyan kayo ng opisina ng tawag ay gusali ng Senado, hindi para gawin yung kanlungan. Oh, papatuloy ko siyang kandungin. Kayo po, makikinig po sa... Diba tama naman? Pera po ng taong bayan yan. Pera ng mga Pilipino. Galing po sa dugot pawis ng mga Pilipino yan. Yung pinampagawa sa gusaling yan. Sa Senado na yan. Diba? Ang gusto ng taong bayan, sagutin ni Bato yung kaso niya sa International Criminal Court. Kailangan sumunod ka sa taong bayan. Ang sigaw ng taong bayan, panagutin si Bato. Tapos ngayon kinakanlong nyo, mga hayop kayo. Sa atin, matatalino po mga Pilipino yan. Maraming nagsasabi mga bossing, ano? Eh bakit si kaso ni Senator De Lima noon? Kaso ni Trillanes noon, sumuko sila. Hindi sila nagtago. Eh sandali, nang lumabas na yung warrant, eh sabi ng iba dyan, magagaling, lalo-lalo na yung mga diehard. Alam nyo na, yung diehard, na talagang kahit mali pagtatanggol, bulag eh. Ganito, sabi nila, alam nyo, yung mga magagaling daw, yung mga know-it-all. Yung warrant, hindi galing sa Korte ng Pilipinas, tama po kayo. We have a sovereign country, and we have a court working. Tama po kayo. Ngayon, ang issue, ikakanlong niyo ba or mag-aantay kayo ng Korte Suprema sabihin, hindi, no touch. No levatang here, touch me not. Ganun ba? Or tung can't touch this. Ganun bang tandahan niyo din dyan sa Senado? Oo, totoo po kayo. Mga warrant po ni Trillanes at De Lima noon, galing po sa ating hukuman. Gumagana po, sovereign country po tayo with the sovereign court is working. Pero dito po sa kaso po ni Bato, confidential, tinatago, warrant na inisyu po ng ICC. At na parang binigyan halaga at ginalang po ata ng DOJ, Department of Justice. Nung panahon po ni Boying Rimulya, alam niyo po yan, sinabi po November pa lang may warrant, kaya alam for whatever reasons, inilabas si November 2025 sa pamamagitan ng kanyang kahayag. Na itong warrant na to, parang mula sa DOJ, mukhang na respeto, hindi naman siguro ang NBI gagawa ng issuing the warrant na walang utos sa itaas. Siyempre, NBI, National Bureau of Investigation, is the enforcement arm of the Department of Justice. Sa bawat mission. Sabi may nag-comment dito, si Annette Salazar, na puki ng ina mo ka. Sabi niya, Bobo, magbasa-basa ka. Magbasa-basa ka nga para kahit konti, may kaalaman ka. Hindi ko na kailangan magbasa dahil ako yung pinakamatalino sa Pilipinas. Hindi, buong mundo pala. Ako yung pinakamatalino na gago ka. Diba? Ay nung nagpakangka nga yung pamilya mo, yung nanay mo, alam ko kung sino yung nagpatira sa aso, sa puwet. At ikaw yung bungang puki ng ina mo ka. Kaya hindi ko na kailangang magbasa. Ang inang isang bobong katulad mo na walang silbi, hampas lupa.
Tuturuan pa ako? Ang ina mo, gago ka pala eh. Shoutout sa'yo, Anita Salazar, buong pamilya mo, anak mo, nanay mo. Diba? Buong lahi ninyo, putang ina ninyo. Ayan. Sure. Hindi ka gawang NBI kapag valido yung papel. Lalo na you serve the warrant. So ngayon, marami nagsasabi, teka muna, hindi dapat respetuhin yan. Paano kung nire-respeto ng kasalukuyang administrasyon na sinasabing Rome Statute na yan, halos, respeto yan, parang giving way, courtesy lane para doon sa ICC. Ganun ba? Teka muna. Ang mga sinasabi ng mga legal expert, kapag ang kaso mo, kahit senador ka pa, tulad ng kaso ni Bato, ito, ibang klase, ibang kaso ni Dilima, ibang kaso ni Trillanes noon, ang kay Senator Bato, ang kasong nakano sa kanya, crime against humanity, pag ang sentensyan hatol yan, kahit nang hatol yan doon sa International Criminal Court, Mas malala nga ito eh, kumpara sa kaso ni Trillanes noon. Ito yung kay Bato, crimes against humanity. Maraming pagpas lang yung nangyari sa panahon ninyo, Bato de la Rosa. Ito yung mas kailangan seryosohin ng ating gobyerno ngayon. Mas malala ito. Imagine, International Criminal Court na to. Di ba? Yung kaso mo, crimes against humanity. So, pag ganun ba, i-ignore lang natin? Hindi pwede yan. 30 years, sentensya, ibang usapan kapag 5 years lang daw, 6 years lang daw, maaaring pwede ka pa dyan, ganito, ganyan. Marami pong nagsasabi, hindi po ako nagsasabi dahil hindi po ako lawyer. Kaya dito po sa atin na to, hanggang for the time being, hindi daw po uubra yung warrant na ini-issue ng ICC at pinupukaw at galitin yung taong bayan ng mga nag-uudyo. Kasi dito po, ito po yung dahilan na kapag ganito po sitwasyon, nahahati po yung bansa natin eh. Hindi po daw uubra. Yung ICC warrant na yan, confidential warrant binigay sa DOJ. Noon pa yan, alam na ni Boying yan. Nung siyang DOJ noon, nang ngayon, yung ombudsman si Boying Rimulya. Na ang enforcement arm ng NBI, siyempre, pag kininig ng NBI yan, okay, warrant na to. Hindi po ikikilo si, matibag dyan, na hindi alam sa itaas. Siyempre, bawat ganyan, international warrant yan, isinerd. Kaya sinasabi, hindi ba yan? May kapangyarihan ba ang Senado natin na magbigay ng protected custody? Kasama ba sa mandato ng Senado natin na paggagawa ng batas, protected custody? Siya ba yung first person na poprotektahan nyo dahil witness nyo? Siguro protected custody sa kauri nyo, pangit tingnan. Para kayong kumukonsente. Para hindi kayo makulayan, ibalik nyo yung glory days ng Senado. You have to act prim and proper protocol. And at the same time, sinasabi natin dito, decorum. Glaring yung sinasabi niyo. Sinabi ni Senator Marcoleta, let's give him protected custody. Meron ba kapangyarihan ng Senado niyan? Let me ask you this. Siguro ang dapat sabihin, hanapin niyo sa mandato ng Senado kung meron. Kapag medyo may ginawang krimen, ang inyong kasamahan dyan, tatago lang sa inyong lugar, tatago niya sa establishmento mula sa kaban ng bayan, nagusali na yan, ang mga naglalaman dyan, mga taong hinalal, dahil kami ang boss ninyo. Ayan, ay sabi nga ni Bintulpo, kung nandyan lang siya, okay, kung nanalo lang po ito si Bintulpo dyan sa, kasi binoto ko po talaga to eh. Kung nanalo lang to sa pagkasenador, yung Padilla na yan, may kalalagyan talaga yan eh. Baka sapak-sapakin lang yan. Diba? Huwag ka magbida-bida Padilla kasi si Kiko Pangilinan, hindi ka papalaganan yan kasi may utak yun eh. Ikaw bobo ka lang. Ang gusto mo, gulo-gulo lang sa Senado. Si Kiko, nagpapakumbaba pa nga yan, nilapitan ka tapos ayaw mo. Diba? Ano ba yung Senado? Suntukan ba yung kailangan dyan? Suntukan ba yung dapat gawin ng mga senador dyan? Para magmukha kang astig, maangas. Pero alam mo, kahit ano pang forma mo dyan sa Senado, Ruben Padilla, ang tingin ko sa'yo, isa kang bobo. Wala kang ambag. Isa kang basura sa paningin namin. Yun lang. So, kayo mga pre, ano po yung inyong reaction dito? Comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion. Siyempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. So, ayan, may TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo. Kompleto po yan.